Pinalawig pa ng Department of Trade and Industry ang deadline sa pagkuha ng e-commerce trustmark at pwedeng ipasara ang mga online business na wala nito. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Pagdating sa mga OOTD ni Irish Gallo, online store agad ang kanyang takbo. Hindi lang anya fashionable ang mga design, mura pa anya ang mga presyo. Ang madalas ko po binibili online is mga damit lang po. Kasi hindi po ako masyado bumibili ng makeup product sa online. And wait lang, hindi ko siya mabilang. In 1 month po, 10 parcel siguro ako sa bahay. Ganun po. Pero aminado siya na madalas ay kinakabahan siya sa pagbili online. Kaya naman bago niya bilhin ang isang pang-OOTD niya, Nakikipag-usap po muna ako sa seller before po ako mag-check out ng product and nag-check din po ako lagi ng reviews. ang pangamba ni Irish ay hindi lingid sa Department of Trade and Industry o DTI dahil ayon sa datos ng ahensya, mahigit 13,000 ang natatanggap bilang mga reklamo kontra sa mga online sellers sa bansa. Kaya naman alinsunod ito sa Republic Act 11967 o the Internet Transactions Act of 2023. Ipapatupad ng DTI ang e-commerce trustmark kung saan nakasaad sa batas isa sa mga obligasyon ng mga online seller ang pagkuha ng nasabing marking o badge. Ang dami talaga naming nare-receive na complaints here in the DTI and most of them are really in the e-commerce platform. So we really came up with this trustmark to make sure that kahit paano we protect the consumers. Dapat ang deadline nito ay ngayong September 30 pero inusad ito ng DTI upang bigyan ng sapat na oras ang mga online seller na makapag-apply ng e-commerce trustmark. Pinag-aaralan din ng ahensya na palawigin din ang validity ng isang trustmark. However, the Internet Transactions Act is not limited to consumer protection. There's also merchant protection. So, dito namin tinitignan, even if consumer protection centered yung DAO 2512, yung Ayon sa DTI, pwedeng mag-apply ang mga negosyanteng may mga online store sa pamamagitan ng website ng DTI at pwede ring makipag-ugnayan sa DTI E-Commerce Bureau. Suportado naman ng Meta ang nasabing hakbang at nakikipag-ugnayan na rin ang DTI sa iba pang mga online merchants at iba pang mga kumpanya na nasa e-commerce. We are working closely with all the e-commerce companies and they've already made sure that they will support us here in the Trustmark. So we just have to inform the consumers about yung advantage of buying from a merchant that has the DTI Trustmark. Giit ng DTI pagkatapos ng deadline sa pagkuha ng DTI e-commerce trustmark, maaaring ideklarang scam at illegal ang isang online store. Kaya naman, posible silang ipasara o i-take down sa mga online platform. we have coordination with the NTC and the DICT, especially yung CICC, regarding the takedown. Kasi meron pong powers ang secretary ng DTI under the Internet Transactions Act. You have powers to remove yung mga scammers online. Thank you. Yes, we will be. Batay sa datos ng DTI, nasa 8,000 online businesses na ang nakapagparehistro sa DTI e-commerce trustmark. Giit pa ng DTI, ang e-commerce trustmark ay pagpoprotekta sa mga online seller at sa mga consumer. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.